Election day na nga bukas mga tropa, kaya siguraduhin nyo yung iboboto nyo talagang makakatulong sa atin dito sa bansang Pilipinas. At alam nyo naman na siguro yung mga hindi dapat iboto, mag-isip-isip kayo mga tropa, no? Nag-aral kayo ng kinder, elementary, high school, kolehiyo, tapos iboboto nyo yung mga walang plataforma at yung alam yung mga medyo kilala lang na tumakbo, nako mga tropa, maawa naman kayo sa Pilipinas. Siguraduhin nyo lang talaga na yung iboboto nyo, ayan yung makakatulong sa atin. Hindi yung kilala lang sila para alam nyo na magkaroon kayo ng jacket dyan ng 5,000. So anyway mga tropa, nasa sa inyo pa rin talaga kung sino yung iboboto nyo. Kung idol na idol nyo yung isang tao, bahala na kayo. Sama-sama tayong maghihirap dito sa Pilipinas. So anyway, ito yung content natin para sa ngayong araw na to. Shoutout sa'yo, BetLagum556. Ewan ko kung ayun yung pagkakabasa dun sa kanyang YouTube channel, pero matagal nang nagko-comment etong tropa natin na to since nagsimula etong YouTube channel natin. Talagang isa to sa mga sumusuporta sa atin at meron akong magandang isi-share sa inyo para sa mga gumagawa ng sticker dyan or yung nagsisimula pa lang gumawa ng sticker. Malamang sa malamang etong ituturo ko hindi ninyo ginagawa or talagang ayaw ninyong gawin. Basahin natin yung comment dito ni tropa. Sabi niya dito, "Hi idol, sa combo na gamit mo na iTech na vinyl sticker at Yasen na photo top, nakaka-encounter daw ba ako na umaangat yung photo top?" Mga tropa, unang-una na-encounter ko na umaangat yung photo top kahit hindi Yasen yung ginagamit natin or kahit na Quaff yung ginagamit ko dati, na-encounter ko talaga na umaangat yung photo top. Ibig kong sabihin, ganito yung nasa video na yan. Ayan yung ilalagay ko na lang sa screen. Nangyayari yan mga tropa, yung pag-angat-angat ng photo top or yung humihiwalay siya dun sa pinaka-vinyl sticker kung hindi kayo nagko-curing. Ano ba yung curing? Ito yung step kung saan kapag nag-print ka sa vinyl sticker mo, yung iniisan tabi mo muna yung vinyl sticker with print mo ng pigment ink. Kumbaga, itutuyo mo muna yung pinaka-ink niya mga tropa dun sa pinaka-surface ng vinyl sticker. Kung itatry nyong i-research mga tropa ko, mas matagal matuyo ang mga tipong pigment ink kesa sa dye ink. Pero syempre may mga iba't ibang mixture, iba't ibang brand, nagagawa nila na mas mabilis maputuyo yung pinaka-pigment ink. Pero mga tropa, hindi pa rin cure na cure yun. Kahit nga sa mga eco-solvent mga tropa, kinukure din nila yon. Hindi yan naglalaminate or hindi nila nilalagyan ng photo top yung agad-agad na eco-sol. Ewan ko basta yung tropa ko na kilala, kinukure talaga din yung kanyang eco-solvent ink para talagang kapit na kapit yung laminating film at para hindi humiwalay. Kaya nalaman ko din na kailangan talagang i-cure kahit na pigment ink mga tropa. Unang-una nga kasi talaga, isipin ninyo mga tropa, yung pinaka-surface nung vinyl sticker or yung may pigment ink, isipin nyo lalagyan nyo siya ng may adhesive na photo top. Kapag ikinalang mo siya ng ganon or ipinagdikit mo sila, isipin mo yung adhesive tapos basa pa yung pigment ink. Syempre ang tendency niyan, aangat talaga yon mga tropa. Sana naiintindihan nyo yung logic. Ganito na lang din mga tropa. Eto, para mas mapaliwanag ko sa inyo. Naligo ka, galing kang CR, hindi ka nagpunas ng towel, hindi mo pinunasan yung katawan mo ng towel. As in, pagkalabas mo ng CR, pagkaligo mo, magdamit ka agad. Diba ang pangit sa pakiramdam? Ganun din sa mga vinyl sticker natin or sa paliligo mo. Kailangan punasan mo muna, tuyuin mo muna yung katawan mo bago ang magdamit, diba? Usually ganun yung ginagawa natin. Hindi ko lang alam sa mga iba na nagmamadali kung nagpupunas pa ba kayo or naggagamit pa kayo ng towel or etc. diba? Para hindi nyo ma-encounter yung pag-angat talaga. Kasi humihiwalay mga tropa yung photo top. Umaangat talaga yung photo top dun sa pinaka-vinyl sticker. And may encounter ninyo mga tropa, ganito. Yung pinaka-vinyl sticker nyo, halimbawa eto, tapos lalagyan nyo siya ng photo top. Sa una, okay pa siya. Sa una as in, okay pa siya, makakat mo dyan sa inyong Cameo platter cutter or kung ano pa mang platter cutter yung gamit nyo. Pero once na ikinabit yan mga tropa sa surface or sa motor or kung saan man idinikit na surface, medyo nainitan, medyo naarawan, dyan mo na may experience yung paghiwalay ng photo top na kagaya nga ng ganito, yung ipapakita ko sa inyo na clip na yan. Ganyan yung mangyayari, humihiwalay talaga.
Kaya ang mangyayari, syempre, bad feedback mga tropa sa inyo, sasabihin sa inyo ng customer mo, boss, yung sticker umaangat yung pinaka-laminate niya. Paano ko nasasabi to mga tropa? Kasi dati hindi ko rin talaga alam to. Kasi hindi ko sinunod yung turo sa akin ng tropa ko na merong sticker printing. Hanggang sa ngayon mga tropa, tuloy-tuloy pa rin yung sticker printing niya. Sikat na din siya ngayon. Yung anong banggitin yung pinaka pangalan ng shop niya, pero siguro one of these days kapag nakausap ko na ulit siya, baka kasi medyo merong, alam niyo yun, hindi kami pagkakaintindihan, kakausapin ko na lang muna ulit. Baka kasi hindi niya alam na nag-start na ako ng sticker printing, although medyo matagal-tagal na talaga kaming hindi nag-uusap. Kasama ko siya dati na sa motovlogging, and sa kanya rin ako natututo sa mga stickers, at tinuruan niya ako kung saan din kukuha-kuha ng mga loan. Ayan, kaya tayo nakapagsimula din. Napakabait nun, pero sa susunod siguro bibisitahin din natin yung kanyang printing shop. Pero anyway, kailangan nyo talagang mag-curing. Isa yan sa mga dahilan kung bakit umaangat yung mga photo top ninyo dyan sa inyong mga vinyl sticker. Kapag may mga customer kayo mga tropa, huwag nyong isang araw lang gagawin, magbigay kayo, sabihin nyo yung processing time 2 to 3 days mga tropa. 2 to 3 days talaga. Huwag kayong yung tipong, boss, pagawa ako ng vinyl sticker, anong oras ko kukunin? Diba? Usually ganyan. And ikaw naman, nagkukumahog ka, sasabihin mo, boss, maya pwede na. Ganyan yung mga typical mindset ng, alam nyo na, kaya ka nga start ng business, ikaw dapat yung masusunod, hindi yung customer mo. Yan yung mga typical mindset na, alam nyo na, garing-gari or takot na mawalan ng customer. Huwag kayong ganyan mga tropa kung into printing business kayo. Dapat kayo yung masusunod, open time kayo, magbigay kayo ng 2 to 3 days. Kasi paano na lang mga tropa, sabihin na natin na tsumamba ka, makilala ka sa printing, dumami yung customer mo sa sticker printing, kaya mo bang i-accommodate lahat ng isang araw mo lang ibibigay? Diba kailangan syempre meron kang interval. Ako mga tropa, sa totoo lang, hindi na ako nagpo-post ng mga sticker printing, hindi na ako nagpo-post kung kailangan ko ng customer, kasi medyo na-establish ko na okay na ako na merong iilan, okay na ako na minsan nawala. Kasi sa totoo lang, nakakapagod din talaga sa dami natin na ginagawa mga tropa, no? Dadating yung time na ang dami nyo ng customer, kaya yung isang araw nyo lang tatapusin, o kaya mga 30 minutes lang, 3 hours lang, ibibigay nyo na. Baguhin nyo yung mindset na yan, kasi time to time, kapag ka nakachamba ka, hindi mo kayang i-accommodate lahat. At eto na nga yung sinasabi ko sa inyo na baka mapahiya kayo, kasi dati napahiya nga din ako, kasi gusto ko ibibigay ko kagad yung sticker ng tropa. Kapag nagpagawa ngayon, maya tapos na, tsumamba ako mga tropa. Ayun yung nangyari. Kaya hindi na ako nagra-rush mga tropa ko. Kahit nasabihin mo na magdagdag ka, hindi na ako nagra-rush talaga, kasi mas gusto ko yung quality yung sticker ko para hindi ko ma-encounter yung ganitong pag-angat. Sa mga nagsasabi na mangilan-ngilan dyan na yung curing daw aangat at aangat pa rin yan dyan sa inyong vinyl sticker, di hamak naman na mas tatagal yung lifespan ng sticker mo kung i-curing time mo mga tropa. I promise you, mas tatagal yung lifespan niyan. Umangat man yung photo top dun sa pinaka vinyl sticker, sobrang tagal na. Kahit pa paano matagal na. Sabihin na natin na sa experience ko, yung medyo ulan, init, araw, ulan, init, araw, na-encounter ko pa rin naman yung pag-angat ng ganyan mga tropa, kasi hindi naman immortal yung mga vinyl sticker natin yan Sabihin na natin umabot din ng 7 months mga tropa yung dinikit ko dun sa aking motor, pero kinuring ko pa rin siya ng halos isang araw bago ko siya lagyan ng photo top. Pero iba pa rin yung hindi i-cure, as in weeks lang, araw lang, aangat na talaga. Subukan nyo, kung ayaw nyong maniwala sa akin, try it out. Subukan nyo sa sarili ninyo na mag-sample kayo na hindi kinure and mag-sample kayo ng kinuring, 'di ba? Para sabihin niyo na totoo yung sinasabi ko. Unang-una sa lahat mga tropa, legit experience yung sinasabi natin dito. Kasi ayoko na mauto kayo or kung saan-saan kayo na mapunta. And ganun yung kahalagahan ng curing para hindi niyo ma-encounter yung gantong bagay, yung pag-angat-angat ng ganyan. And sa combination ko na iTech, vinyl sticker plus Yasen, never ko rin na-encounter yung tumitiklop, yung kagaya nung sa Quaff, yung kumukuluntoy. Hindi ko na-encounter yon. Talagang okay na okay eto sa akin yung Yasen.
And abangan nyo mga tropa, one of these days kapag medyo sinipag tayo, bumili na ako netong Yuxun Inkjet Vinyl Sticker. I-try natin siya and together etong R8J8 na A4, and bumili rin ako mga tropa nung White Tiger na vinyl sticker. Itatry natin yan, medyo busy pa tayo ngayon medyo hindi ko maisingit kaya quick video lang tayo sa ngayon. So siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin, at kung gusto nyo mag-avail ng mga template na agaya na itong nakikita nyo sa screen, i-message nyo lang ako mga tropa sa ating Facebook page para makapag-avail kayo. At kung gusto nyo ng Canva Pro, message nyo lang ako, sobrang affordable lang. Again, wag na wag kayong magpapadala sa mga ibang kandidato dyan mga tropa na alam nyo na sikat lang. Iboto nyo yung alam nyo na makakatulong dito sa ating bansa at yung merong maayos na plataforma, 'di ba? So ayun na lang, dito na lang natin tapusin. Like, share, and subscribe, at lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng buhay.